Kung minsan ang pag-ibig ay nakakainis, yung tipong crush mo siya, pero di ka niya ika-crush back. Kung minsan naman ito ay magulo at hindi inaasahan, gagawin kang inosente sa hindi inosenteng paraan. Mga kapatid, isa na naman ng malungkuting binata ang nakaamoy ng halimuyak. Isang nerd na masusungkit ang puso ng chika babes, na pinapantasya ng eskwelahan. Bago pa nga masunog ang ilan ay simulan na natin ang kwento, kung saan naglalaro si Jiro ng klasikong laro. Nasita ito ng kaibigan, pagkat meron namang mas malaki at maliwanag na version. Doon na sila pinaalis ni Akari dahil mga supot lang sila sa mata nito. Nagsimp ang isang ngunit hindi ang bida, pagkat ayaw ang uri ng pananamit ng dalaga. Biglang sumulpat ang isang tisoy at ito pala ang crush ni Akari. Sinusubukan itong lambingin ng dalaga, at sa pagkayamot ni Tutoy ay tumunog ang bell. Sa classroom ay na-excite si Shiori sa marriage practical, na siyang crush ni Jiro. Nagpaliwanag ang guro ukol sa asignatura, kung saan bawat isa ay magkakaroon ng pair at mamumuhay kasama ang partner sa isang dorm. Mahigpit ang magiging seguridad dahil estudyante pa din sila, kaya sayang at magkaiba ang kama. Nais maka-pair ni Jiro si crush kaya tinalo ang final boss, ngunit ibang chicks ang napuntahan ng karakter. Umasa si Jiro sa swerte, ngunit malas siya at si Akari na kanyang bully ang nakapareha. Ipinakita ng dalaga na siya ang boss sa silid at nag-aalab pa nga ang mga galawan. Sa pag-upo ay humingi ng paumanhin ang binata, pagkat alam nitong gaya sa dalaga ay may nais itong makapareha. Humula si Akari na si Shiori iyon at dahil tumpak ay tinamaan siya. Ininis ito ng dalaga, sinabing napano kaya ang crush nitong iba ngayon ang kapareha. Pinuna ng binata ang likot ng isip nito, kaya ayon at nag-negative 3 ang kanilang performance. Nainis si Tisay kaya kuniliuhan si Tutoy, at ayusin nga raw nito ang pagkalikot bilang pretend na asawa. Sa gayon ay magiging A-rank sila at makakapili ng kapareha. Hindi ito alam ng binata kaya pinakita ng dalaga ang notes ukol sa mechanics ng subject. Ang top 10 A-rankers matapos ang isang buwan ay magkakaroon ng kapangyarihang pumili ng Cap-Ares. Nakalikot na ang isa sa isip na kailangan magkuskusan para sa performance. Panghihinaan siya ng loob dahil no XP, kaya pinaramdam ng isa ang malambot na pagsuporta. Sumigla ang manoy ni Tutoy, at nalubos pa sa wrist technique ng dalaga. Bahagyang tumaas ang kanilang performance, ngunit di na kaya ng binata ang pinsala kaya sumibat na. Nalungkot si Akari sa isip na nasa sakripisyo ang sarili, subalit kailangan para makapalit ng kapareha. Sa dakol ng binata, nakita nito ang kanyang crush ni Akari at sinadya yatang magkapareha. Napatakbo ito at na-depress kaya pagka-uwi ay hinaplos naman ng isa para sa performance. Sinabi nito na kailangan nilang pagbutihan para maging A-rank, ngunit malungkutin talaga ang supot. Doon na nilunsad ni Tisay ang nakakalunod na Riz, ngunit ayaw pa lunod ni Tutoy. Muling pinalakas ng dalaga ang loob nito, hanggang sa maantala ang usapan sa pagdating ng isa pang ligwak. Di ito pinayagan ni Akari na umalis, liban na lang kung hahalikan ang pisngi para sa A-rank. Hindi pa ready si Jiro kaya sa inis ay patuloy tinawag na supot ni Akari. Dahil dito, nilunsad ng binata ang minatamis expansion, na nagdulot ng sure hit sa dalagang di pa ready na sa lips ang halik at sa binatang malungkutin. Kinaumagahan, naging matindi ang imahinasyon ng binata at akmang hihingi ng halik sa kanyang crush. Ganun pa man, nang headbutin na ito ni Akari ay tuluyang nagising sa panaginip. Muling naisip ng binata ang tamis ng lips ng dalaga, kaya lumikuat si Shiori nga raw ang kanyang gusto. Matapos ang isang linggo, muling nakita ni Jiro si crush kasama ang crush ni Akari na naglalambingan. Kung kaya, matapos utusan ng guro na isama si Akari sa opisina pagkatapos ng klase, ay tila natalo ang 10,000 sa OnexBet. Umaasa itong i-cheer ni crush subalit malas talaga. Sunod nitong nakita sa isip ang paselos eksena ng kanilang mga crush, kaya naging isang loser na lalaki. Matapos ang klase ay umulan sa labas, kung saan na-stack ang binata kasama ang mas loser na kaibigan. Matapos ang kaunting huntahan ay doon na dumating si Akari. Ipinagbigay alam nito kay Jiro na mahuhuli siya pag-uwi, pagkat mag-hangout kasama si crush. Nang aalis na ito ay saka naalala ng binata ang meeting sa guro,
ngunit sa simpleng pa-cute ni Akari ay di siya nakapalag. Napabuntong hininga si Jiro subalit itong si Salamin ay lubos ang inggit, pagkat bukod sa chick na crush ay kapareha pa ni Jiro ang mabangong rosas ng eskwelahan. Sa opisina, dito na pinakita ng guro na i-rank ang dalawa kaya pagbutihan daw ng mga ito ang pagkalikot, para sa performance at para di bumagsak. Habang sinusubukan makapuntos ni Akari sa crush, nanatiling mag-isa ang ating binata dahil di pa rin tumitila ang ulan. Biglang kumalikot na naman ang isip nito, at matapos mabuwang ay saka inabutan ng crush. Gaya rito ay naiwan ng dalaga ang payong, kung kaya si Tisoy ay nakasilip ng pagkakataon. Biglang pulupot si Shiori dahil takot sa insekto, kaya ang bida ay muling napinsala. Ganun pa man, isang drawing lang pala iyon habang naisip ni Jiro na yun din marahil ang rason sa pagpulupot nito sa crush ni Akari. Tinawag nito ang dalaga sa last name at sumagot namang wag umano. Nakakalungkot nga raw yun, kaya kung maari ay tawagin niya ito sa first name. Nagpakalalaki na sana ang supot, ngunit bago pa nito matawag si Shiori ay naantala siya ng kapareha nito. Naparoon ito upang ibalik ang payong ng kapareha, kung kaya dahil kailangan lumugar ay pinauna na ni Jiro ang iniibig. Habang tila kapwa sila nalulungkot ay sumama pa ang isa sa labas. Sa ilang sandali, dito na pumasok si Akari upang ibigay ang payong sa kapareha. Nayayamot ang dalaga na makashare ng payong ang isang supot, at kung inayos lang sana nito ang galawan ay nakapuntos pa silang pareho sa mga crush nila. Humingi lang ng sorry ang depressed kaya kinurot ito ni Akari upang i-cheer. Sa wakas ay gumana rin yun at matapos makauwi ay pinagluto pa nito ang binata ng masarap na omelets. Gulat nito ang binata at nang akmang lalagyan na ng sauce ay tinuruan ni Akari. Sinabi nitong maging mahinay para hindi agad kumalat, maging mahinahon lamang sa paglagay para masarap ang resulta. Pinuno nga raw nito ng mainit na pagmamahal ang luto, kung kaya naman damang-dama ng binata ang masarap na omelets ni Akari. Bilang pasalamat ay nais itong subuan ni Jiro, subalit dahil supot ay nireject ni Akari ang risk technique nito. Nagtampo si Tutoy kaya ayon at pinagbigyan rin ni Akari ang kahilingan. Matapos ang eksenang pinagkait sayo, nagpasalamat sina Jiro at Akari sa extra. Kundi yun naagapan ay baka nagkuskusan na nga, lalo't pareho silang nakaramdam ng kilig pinsala. Muling pipihit si Jiro kay Shiori sa kanyang panaginip, subalit muling ginaisang ni Akari. Agad itong niyakap ng dalaga sabay sabing, pwede mo akong samahan binata pero ngayong gabi lang. Huwag kayo at manunood lang naman sila, ng syempre horror movie. Takot na takot ang dalaga, subalit parte lang iyon ng aktingan upang magkapuntos at maging A-rank. Sa kabaliktaran walang paki dito ang binata, kaya pinuna ni Akari at kung ayaw raw ba nitong makapalit si Shiori bilang kapareha. Tumugon ang binata, at dito na ibinigay ni Akari ang baniling damit kasama ng kanya dahil iyon ay couple shirt. Gustong tumanggi ng supot, ngunit pinilit ito ng kapareha para sa kapakanan ng puntos. Napaisip si Jiro kung ano ang nangyari sa meet-up nito kay Tengen, lalo't atat itong maging A-rank. Sunod na pukaw ng dalaga ang kanyang atensyon, at nang marinig ang salitang tumalikod ito dahil magbibihis ay nalubos ang gulat. Nagsimulang mag-develop ang plot sa kwento kung saan tinapatan na ni Jiro ang galawan ni Akari pagkat ayaw na matawag na supot. Sa biglang pag-blackout, dito na naganap ang iyong hinihintay. Habang yakap ng takot na dalaga ay sumigla na ang manoy ni Tisoy dahil sa paghaplos ng siopaw. Nagresulta ito para makapuntos sila ng madami, hanggang sa maging maginoo na si Tisoy at kuhanin ang cellphone. Inilawan nito ang umiiyak na binibini. Subalit nakagalitan siya pagkat, nahihiya ang dalaga na makita siya sa panahong mahina. Habang palpak ang binata na maayos ang power supply ay nagpatuloy si Akari sa pagiging commander. Hindi naman sana yun problema, subalit ang lapit nito ay nakakapinsala dahil sa bango. Pinagkwento nito ang binata dahil kundi ay supot ito, kaya bumawi si Jiro ng horror story. Kiniliti ng binata ang takot sa katawan nito. Nagresulta para isumpa siya ng dalaga. Sinabi ni Akari na kung si Tengen iyon ay magiging maginoo, kung kaya dahil ito ang lalaki sa ngayon ay baka umano pwede maging dependent kahit kaunti. Naisip ng binata na sobrang cute nito kaya napaliko sa tindi ng cute damage.
Sunod na hanap ni Akari ang isang kandila na bigay ng kaibigan, kaya doon ay mas naging romantic ang eksena. Napuno ng bango ang silid mula sa kandila at sa pagtawag ni Jiro sa magandang kapareha ay sinabayan iyon ng mahigpit na yakap. Sobrang cute mo, saka pumihit at tila namatay ng 1,000 beses dahil sa kakornihan. Sa kabutihang palad ay tulog na ang dalaga, at doon na napag-isip-isip ng binata ang malaking effort nito para sa kanila. Napapatanong ito sa kung ano ang pakiramdam ng buhay may asawa, na halatang subconscious at di alam na nasa harapan na ang sagot. Kinilig naman si Akari, nagising pala talaga sa mga oras na iyon. Dahil sa sweet moment ay nagulat na lang ang binata, pagkat sa talaan ay B-rank na sila. Habang C-rank itong isa ay doon dumating si Akari, nagulat much nang makitang E-rank ang kanilang mga crush. Pasulyap-sulyap lang ang torpe sa pag-aalala, na ngayon ay naisip na wala ring kwenta kung maging A-rank sila, kung mananatiling E-rank ang kanilang crush. Matapos ang ilang araw ay tinugtugan naman ni Mei si Shiori sa pag-asang matanggal ang lumbay. Dito natin napag-alaman na kaya E-rank sina Shiori ay dahil hindi sanay ang dalaga na makitungo sa mga estranghero. Samantala, nilagnat ang binata at iniwanan pa ni Akari na nag-hangout kasama ang mga kaibigan. Dahil dito ay muling nagpantasya ang binata, kaya matapos ang Riz eksena ay naawa ito sa sarili. Umasa na lamang siyang dadating ng maaga si Akari, na sinundan ng isang doorbell. Biglang na-excite ang binata, subalit sa pagbukas ay tumambad si Shiori na kanyang kababata at first love crush. Samantala, bistado naman ng mga kaibigan ni Akari na problemado siya sa kanyang crush. Sa pagkain nila ng pancake ay napag-usapan ng isang legend, kung saan tila humulik sa isang prinsipe ang kakain noon dahil sa lambot. Nagresulta yun para makalikot si Akari, kung kaya tingin ng mga kaibigan ay nag-kiss na ito ng kanyang crush. Itinanggi yun ng dalaga, habang di nito alam kung bakit conscious na siya kay Jiro. Samantala, natuwa ang binata sa pagbisita ng iniibig, ngunit epic reveal nito na si Akari ang bumili ng gamot at pinapunta lang siya. Abot langit ang pasalamat rito ng binata, samantala naalala ni Shiori ang mga panahong siya ang inalagaan nito. Kaya, sinamantala ng dalaga ang pagkakataon at ibinalik ang pabor. Nais nito si Tisoy at tinuloy ang pinsala sa pagsuot ng apron upang magluto. Dito na bumalik si Jiro sa nakaraan kung saan kailangan lumipat ni Shiori ng eskwelahan, dahil sa paglipat trabaho ng ama nito. Balak na ng binata na magtapat subalit inunahan siya ni Shiori, na sana umano ay manatili silang magkaibigan kahit magkalayo. Naterpay si Jiro dahil doon, hanggang matawag ng iniibig ang atensyon. Tapos na itong magluto, kung kaya isang sinigang na kanin na naman ang naubos sa kwento. Nagalak ang dalaga at nakayang subuan ng binata ang sarili, habang naiyak naman ito nang maisip na mas masarap sana ang subo ni Mahal. Matapos ito, pinagbigay alam ni Shiori na magaling din si Tengen magluto at palitan sila sa toka. Binahagi din ng binata ang kagalingan ni Akari sa luto, sabay pihit na dahil ligwak siya dito ay sa paglilinis na lang bumabawi. Dahil sa connection ay nagselos si Shiori, hanggang sa tanungin ito ng binata ukol sa bagsak na rank. Nag-alok ito ng tulong upang maging A-rank na si crush at maging kapareha. Pinaliwanag ng dalaga na di talaga siya sanay makipag-usap sa mga lalaki, dahilan upang maging distant siya kay Tengen. Simpleng banat ito na mas mainam sana kung si Jiro ang kapareha, subalit binawi naman agad. Ganun pa man, nang akmang maghuhugas na ito ng pinggan ay hinawakan na ng binata. Alam kong kaya mo ito Shiori, magkababata tayo kaya kilala na kita, magtiwala ka sana sa iyong kakayanan. Nasundan ito ng gusto ko na mamatay dahil sa kakornihan, habang kinilig naman ang isa. Dahil sa pagtawag sa first name, ninais magpatama ng minatamis expansion ng dalaga sa gabi, yun lang at banitin ka na naman. Gusto ng dalaga na gawin iyon pagkapareha na ito, at ngayon ay naisip ang nakalipas ng sabihing sana ay maging friends pa din sila. Tumugon man ang binata subalit sa pag-alis nito ay alam niyang nasaktan ito ng labis. Naisip nitong paunlarin na ang sarili, upang sa pagbalik ay makahalik na rin. Samantala, pinagselos naman ng mga kaibigan si Akari, at sinabing oras lang ang labanan bago mahulog ang Tengen nito kay Shiori na cutie. Nagdulot iyon ng alala sa dalaga, kung saan sakto naman ang pagtawag rito ng binata at sa oras pa ng ligo.
Pinasalamatan ni Jiro ang pagpapadala nito kay Shiori upang bantayan siya, at sumumpa na gagawin ang lahat bilang acting husband upang matulungan ang dalaga. Sa gayon ay magiging A-rank silang apat ng mga crush, at makapag-switch ng partner sa wakas. Nagpabaon pa ng good night si Tisoy, kung kaya di na maintindihan ni Akari kung bakit ba siya kinikilig. Muling binigyan ng malaking mangkok ng kanin ni Akari si Jiro sa katinanong ito kung mas bet ng kalalakihan ang mahinhin. Di sumagot ang binata dahil supot lang siya, subalit hindi ibibigay ng dalaga ang masarap na ulam nang walang sagot. Doon na naispata ni Tisoy ang masarap na luto na may sangkap na pagmamahal, at siya umanong pangarap matikman ng mga romantiko. Biniro ng binata ang dalaga na kailangan iyon ng isang asal commander kaya nilambing siya nito. Matapos tulungan ng asawa sa grocery ay nagsimula ng magluto si Akari, kung saan iba't ibang dish ang ginawa nito. Sa inaasahan ay sarap na sarap ang binata, ngunit nang mag-request ng matamis na omelette ay nasita ni Akari, dahil ang taste lang ni Tengen ang mahalaga rito. Habang patuloy ang paglago ng kanilang puntos, ay naingat naman ang kulang sa aruga sa lutong Akari ni Jiro. Nagtiyaga na lang ito sa AI girlfriend saka pinahayag ang inggit sa binata. Nais nitong gamitin na nitutoy ang munoy kay Tisay, kaya kinundi na nito ang likot ng salitain. Pilit nagusisa ang loko-loko ngunit wala nga raw ganun pagkat, kahit mainit man ang kanyang suot at galawan ay pinipili kong maging maginoo at labanan ang tukso. Sinabi ng binata na itigil na nila ang malikot na usapan, pagkat kumakain sila at iwas kalikot na rin kung ilunsad man ni Akari ang wrist breathing. Speaking of, biglang lumitaw ang dalaga at sa pagsimp ng isa ay todo palusot na ang binata. Kinumusta ni Akari ang luto at sinabi naman ng binata na napakasarap talaga ng lutong Akari. Ganun pa man, nang ipilit ng binata ang matamis na omelette ay muli siyang sinita ng dalaga. Sa sumunod na araw, ready na si Akari na ipatikim ang luto kay Tengen kaya natuwa ang binata para dito. Nang di na nito mapigil ang pagkatakam, ay dito na muling nag-alok ng subo si Akari ng isang omelette roll. Sa kabila nito, nanatiling hindi yun matamis kaya kumbinsido ang binata na aktingan lang ang lahat para sa performance. Matapos makapag-ayos ni Akari, pinuna ni Jiro ang reveal nitong suot subalit mas mainam raw iyon kung gusto makapinsala. Dahil sa malaking effort ng dalaga, napagtanto ng binata kung gaano ito kadisidido hanggang makasilap ng liwanag. Bago umalis nais humingi ng yakap si Akari bilang lucky charm, subalit halik ang nasa isip ng binata kaya tumanggi. Sinabi nitong kay Tengen dapat ngunit dahil yakap ang nasa isip ni Akari, ay sinabing kay Jiro ang gusto dahil nakaramdam ng seguridad doon. Sa tindi ng alindog ng dalaga ay di na nakatiis si Tisoy kaya. Matapos ang eksenang ipinagkait ay si Shiori pala ang salarin, na naparoon upang ibigay ang sobrang apple pie sa binata. Tingin ng dalawa ay masarap iyon ngunit nang ipagbigay alam ni Shiori na request iyon ni Tengen sa kanya, ay wasak ang puso ni Akari. Tumindi pa ang pinsala sa salitang gusto ni Tengen ang matamis, hanggang mapansin ni Shiori ang luto ni Akari. Sigurado si Akari na masarap ang apple pie na hawak, at sa gulong ng palad ay namaling akala din si Shiori na sa isip ay magpipiknak ang dalawa. Inubos na nga ng binata ang tanghalian na dapat kay Tengen. At sa unang beses ay si Akari ang na-depress. Sinubukan itong e-cheer ng binata subalit sadyang malubha ang pinsalang dulot ng apple pie. Take 2, nilahad ng binata ang good qualities ng dalaga mula sa friendly at masayahin. Ang taglay mong alindog sa pinagsamang ganda, pormahan, at pamatay na galawan ay sapat na rason para maakit ang karamihan, at sumigla ang munoy ng lahat. Dahil sa malikot na panapos, todo palusot na si Tutoy sa kalikutan. Sa mahinang tinig ay sinabi ng dalaga ang ikaw rin pala, kaya palusot ito na hindi naman. Ganun pa man, nang bumangon na si Akari ay agad nitong sinakop si Tutoy na sinungaling. Tinanong nito ang binata kung naisip yung gawin sa kanya sabay pihit at nais makampirma. Hindi ito sumagot kaya muling tinanong kung naisipan na nito at ilang beses. Pihit na naman at kailan nga raw kaya napatawag ng timeout si Jiro. Sunod inatake ni Akari ang maluwag na depensa, sinabing may permiso na ang binata na mag-double dribble, dumakdak o mag-shoot ng 3 points. Doon na napa-take over si Romantico sa OT, sinabing hindi pwede at dapat sa minamahal lang iyon igantimpala ng dalaga.
Back to Tutoy, di niya na alam kung bakit pinatalo ang pusta, hanggang sa magpresenta ang dalaga na itigil na nila ang marriage practical. Tila hudyat na iyon ang katapusan, dahil sa sumunod na mga araw ay kapwa bumalik na ang dalawa sa kani-kanilang buhay. Kung kaya, sa katapusan ng buwan ay si Shiori naman ang dismayado pagkat A-rank na sana sila ngunit E-rank naman sina Jiro. Napasugod ang kaibigan ng binata habang nagbabawas at tinanong ito ukol doon. Lumiko lamang ito at piniling sa kanila lang iyon ni Akari, sabay napaisip kung tama ang ginawang pagtanggi sa dalaga. Bumalik sa alaala ng binata ang panginginig sa kamay ng dalaga, kaya naisip nitong ang kabang iyon ay kumpirmasyon na gaya niya ay wala rin itong karanasan sa ganang bagay. May pagsisisi ito sa pagtanggi at sa paglabas nila ay dinatnan si Shiori. Direkta ang dalaga sa nais at sinabi kay Jiro na nais itong makausap ng silang dalawa lang. Habang maswerte itong bakod ay doon na tinanong ng dalaga si Jiro sa bagsak na resulta. Sumagot itong simpleng away lamang kung saan siya ang may kasalanan, at di lang makahanap ng tiyempo para mag-sorry kay Akari. Sinabi ni Shiori na kasama naman nito si Akari sa iisang bubong, at naniniwalang maaayos ng binata ang kanilang problema. Sunod binalik nito ang salitang malayo na ang ating pinagsamahan kaya kilala na kita. Natuwa ang binata sa kababata at nagpa-cute naman ito sa kanya. Sa kabila nito, hindi pa rin maitago ni Shiori ang selos na may kasama itong ibang babae. Pagka-uwi ni Jiro, lakas loob itong kumatok sa pinto ni Akari at swerte namang pinapasok ng dalaga. Di maiwasan ng binata ang malikot na imahinasyon dahil amoy Akari ang silid, subalit magkaganon pa man ay lakas loob ng humingi ng tawad. Sinabi ni Akari na wala naman itong kasalanan ngunit nagpumilit ang binata. Dahil dito, nahiya ang dalaga at limutin na umano nito ang nangyari. Nagpatuloy ang binata at umamin na gusto niya talaga, at nagpantasya na rin dito minsan. Sa pagsambit nito ng salamat sa performance ay doon na nahiya ng husto si Akari. Harassment nga raw iyon lalot sa kwarto pa ng isang dalaga nagkakalat, kaya tumigil na ito sa pagkasupot. Dito na muling nag-take over si Romantiko at niliwanag ang saloobin sa naganap na mainit na eksena. Hindi sa ayaw ko aking binibini, ako man ay natutok ngunit pinipiling maging maginoo. Iginagalang ko ang iyong halaga, kaya tatanggi sa ganung gawain hanggat wala pa tayo sa panahon. Napaisip si Akari at nagpatuloy ang binata. Ayoko na ang ganitong sitwasyon, gusto na kitang makausap at matikman ang masarap na luto. Isang tsansa pa aking binibini, maaari ba kitang muling maging asawa sa marriage practical? Nag-aalab na ang mga sandali, hanggang muling bumalik si Jiro sa pagkatutoy palusot na supot. Gumanti si Akari ng matamis na ngiti at masyado raw nitong sineryoso. Hindi sila pwedeng mag-quit dahil subject iyon at hindi totohanan, kung kaya na si Jiro sa pag-good time nito sa kanya. Dahil dito, romantikong inabot ni Romansa ang kamay ni Romantiko at nilagay sa kanyang mukha. Gustong-gusto kita Romantiko, nagresulta para ito ay mapinsala. Ikaw ba, akmang hahalik ang binata subalit muli siyang bangitin ng dalaga. Habang lubos ang inis nito ay may pa-welcome home master ang isa. Ganun pa man, umpisa na iyon para mapaisip si Akari kung bakit napaka-sweet ng mga sinabi. Sa PE class, naging takaw atensyon si Tengen sa kanyang mga crossover kaya naman ang isa ay natambakan sa puntusan. Sunod tinanong ito ng kaibigan sa chismis ukol kina Tengen at Shiori, at kung alam na ba iyon ng binata. Sa parehong usapan ni Akari, pinagbigay alam ng mga kaibigan nito na ayaw magpalit ni Tengen ng kapareha. Pinagselos ito ng isa, na baka ibig sabihin ay may namamagitan na sa Tengen nito at kay Shiori. Nagdulot iyon ng lungkot, kaya sinamantala ng dalawang kaibigan upang mang-good time. Samantala, depressed na din ang isa dahil sa balita, kaya pinayuhan ito ng mabuting kaibigan. Ayon dito na ayos na ring makatuluyan ni Shiori ang gwapito at di ang supot na gaya nito. Sa paglipad ng bola, doon na ay sakay sina Jiro at Tengen. Mula sa pang-hero na pormahan ay tinalo ni Tengen ang final boss, habang ang supot na extra ay binigyan ng walang kwentang steal at naligwak. Doon na nasungkit ni Tisoy ang mga halimuyak, kung kaya si Tutoy ay bakla ang asawa.
Habang malungkot na naglalakad pauwi ay hinabol ito ni Shiori. Tinanong nito ang binata kung si Akari na naman ang dahilan ng lambay, subalit itinanggi nito. Masayang nagpaalala si Shiori na maging maayos ito kay Akari, pagkat mabait naman umano. Sandaling nag-ipon si Jiro ng lakas ng loob, saka tinanong ang crush na first love kung mananatili na lang itong asawa ni Tengen. Samantala, naatasan maglinis mag-isa si Akari bilang parusa, na saktong nakita ni Tengen. Napaatras ang dalaga sa hiya dahilan para mahulog ang kahon sa itaas. Dahil dito, mabilis kumilos si Tisoy para iligtas si Akari at naglagay sa kanila sa romantikong posisyon. Pinasalamatan ito ng dalaga kung saan kababakasan ito ng kilig pinsala. Hindi na nito maintindihan ang nararamdaman ngunit bago pa makaalis ang Tisoy ay doon na nakaipon ang lakas. Tinanong nito si Tengen kung magiging kapareha na lang ni Shiori habang buhay. Sumagot itong oo pagkat maganda ang takbo ng kanilang relasyon, kung kaya ayon at wasak ang puso ni Nastimok. Napansin ito ni Tengen subalit nagpalusot ang dalaga na napuwing lang. Muling nangris si Tisoy at hinawakan ang mukha nito, sinabing tingnan siya sa mata. Sa labas ay naglilinis itong si Salamin, kung saan matapos makita ang tila hudyat ng kaskusan ay lumipat ang eksena kina Jiro. Sumagot ang dalaga ng hindi, kaya nakaramdam ng ginhawa ang binata. Biglang alindog si Shiori at sinubukang sabihin na magpa-A rank ito para sila ang maging mag-asawa, subalit muling natigilan dahil duwag ang pag-ibig. Muling nabuhay si Romantiko at sinabing sisikapin maging A rank, kung kaya sikapin rin itong maging A rank nang sa gayon, at naputol ang eksena sa pagdating ni Salamin. Pinalayas ito ni Romantiko dahil kundi ay ipapadala sa lugar kung nasaan si ikapito, subalit wag umano sabi ni Romansa. Nang ilaw ahad na nilalaki ang mga natuklasan ay bigla na lang sumulpat sina Akari. Hindi makatingin ng diretsyo ang dalaga sa binata, kung kaya napaisip ito sa dahilan. Doon na naisakay si Salamin at sinamon ang monster card, ngunit dahil may dalawang halimuyak na kalaban ay tila nalason at humandusay. Binuhay ito ni Tisoy upang ibigay ang susi sa silid kung saan naganap iyon, at dahil sexy ay nabakla na yata. Nagsimulang magkaroon ng natural na usapan sina Tengen at Shiori, habang ang dalawa naman ay napaka-awkward sa isa't isa. Sa pag-alis ni Tengen ay aktong aalis si lalaki, ngunit nang makitang tila seryoso ang kaibigan ay silensyong pinahayag ang suporta saka umalis. Sinubukan kausapin ni Jiro ang dalaga, ngunit tila gusto nitong mapag-isa kaya umalis. Agad rin itong umuwi pagtapos ng klase kaya kinuha ng binata ang gaming console para maglaro. Sinasadyang nasa romantic route ang kwento, kung saan namali ang binata sa pag-iwan sa chicks na kamukha ni Akari. Sunod kinumpronto nito ang kaibigan at nagkaroon sila ng maikling kulitan at trash talkan. Matapos iyon, dito na sinabi ni Salamin ang naganap umanong kiss sa pagitan ni Tengen at Akari. Umakto si Jiro na walang pake dahil wala nga naman siyang gusto kay Akari, kaya umalis na ang dakilang extra. Sa panig ng binata, naging masaya ito para kay Akari kasabay ng tila lungkot sa kanyang mukha. Pagka-uwi, doon niya dinatnan si Akari na nakahilata sa sofa. Paulit-ulit man itong kausapin ng binata subalit walang tugon ang dalaga. Dahil dito, umupo na ang binata sa tabi nito at sorry umano dahil di siya singwapo ni Tengen. Napabango ng inis na dalaga at pinakitang siya ang boss, saka sinabi ng binata na masaya ito para sa dalaga. Nagtaka si Akari subalit patuloy si Jiro na biglang sambit pa, nahahalik raw pala ito pag nakaramdam ng kasiyahan. Nalito na ang dalaga habang kinongratulate ito ni Jiro, sinabing susuportahan ito sa relasyon kay Tengen at magdiwang umano sila. Doon na natawa si Akari at nilinaw na inalis lang ni Tengen ang dumi sa mata, kung kaya siguradong sasamahan ni Salamin si ikapito sa time-space. Umami ng dalaga na ang totoo ay malungkot siya dahil walang balak magpalat ng partner si Tengen. Nahihiyaman ngunit sinabi ng binata na alam niyang nag-effort ito ng husto, kaya kahit sa maliit na celebration man lang ay nais masaklian iyon. Na-touch si Romansa kaya naiyak na nga. At sa pag-switch ni Jiro sa romantiko ay pinagtulakan ito. Ayaw ng dalaga na makita siya nito sa panahong mahina, kung kaya di na nakayanan ni Romantiko at niyakap ito ng mahigpit. Hindi na ako ngayon nakatingin binibini, nagresulta upang tuluyang ilabas ng dalaga ang lungkot na nadarama.
Habang naliligo ito, doon na naluko si Jiro pagkat napag-isip-isip na mula sa tutoy ay nagiging romantiko na siya. Iniisip nitong magagalit si Akari sa ginawa, nang bigla naman itong lumabas at magdulot ng pinsala. Sinuot kasi ni Akari ang kanyang shirt, na gawain lamang ng magkasintahan. Kumuha ito ng ice cream sabay ng lunod. Sunod tinabihan ng binata ng sobrang lapit. Namamangha ang binata sa ganda ng mga tanawin, ngunit pinatigil ang dalaga dahil ayaw masunog. Nagtanong si Romansa kung kilig match na ito, at nang itanggi ni Romantiko ay di siya nakalusot pagkat bistado. Napachant ito para maalis ang dumi ng utak, saka pinagsabihan si Akari na kay Tengen lang iyon dapat ginagawa. Selos ka ba binata, magsuot ka nga ng jacket, nakakagutom kasi at baka kagatin ko yan. Nilinaw ni Akari na walang kiss na naganap kay Tengen, at hindi siya ang babaeng sa tingin nito ay madaling makuha ng kalalakihan. Muling nangri si Romansa, sinabing ito at ito lang ang una at nag-iisang lalaking humulik sa kanya. Umusok na ang kawali habang doon na pinahayag ni Akari ang inis, at napakasupot raw talaga humulik ng binata. Biglang balik naman itong Jiro sa laro sa kanyang Akari, at ang tunay ay pilit tinatago ang kasiyahan sa mga narinig. Kinaumagahan, bago pumunta si Jiro sa trabaho ay napansin ni Akari na mali ang necktie nito. Inayos iyon ng dalaga kung kaya tila nagmukha silang tunay na mag-asawa. Nasita si Romantiko sa pagtitig sa tanawin, at pinasundan ng mainit na goodbye hug mula sa akting asawa. Dahilan iyon para ma-on ang switch, ngunit banitin na naman siya ni Romansa kaya naiipon ang gigil. Sa eskwelahan ay dinatnan naman si Shiori, kaya tinanong ito kung bakit naroon gayong hindi nito schedule. Sinabi ng dalaga na busy ang kaibigan, at siya ang inatasan nitong maging kahalili sa gawain. Ito ang unang beses nilang maglilinis magkasama mula ng magkalayo, kung kaya kapwa itong nakasilip ng liwanag. Sa isang flashback, pinag-usapan ni Shiori at Mei ang tungkol sa real score nito kay Jiro. Nagpayo si Mei na magtapat na, lalo't halatang in love naman umano rito ang binata. Ganun pa man, nanatiling duwag ang pag-ibig ni Shiori at sadyang naghahanap ng dahilan. Pinayuhan ito ng kaibigan na samantalahin na ang tsansa, at kung maaari ay ikis na ang binata. Ang pag-ibig nga raw ay isa ring digmaan ng bilis, kaya kumilos na ito bago maunahan ni Akari. Sa panig nito, nagmartes ang dalawang kaibigan at nagbalitang 10 sa magkapareha sa marriage practical ay di umano naging magkasintahan. Sinabi ni Akari na nadala lang ang mga ito ng excitement, kung saan ininis ito ng mga kaibigan. Caring na nga rin daw ang dalaga kay Jiro, at susuportahan ito si Tisoy man o Romantiko ang piliin. Magpipilit magpaliwanag si Akari subalit di siya makaporma sa dalawa. Balik sa dalawa, nagawang buhati ni Jiro ang maraming libro dahil sa power of love. Sunod silang napunta sa paglilinis ng blackboard, kung saan nabanggit ni Shiori ang guro nila sa nakalipas. Naalala ito ng binata at doon na bumalik sa isip ng dalaga ang planong halik. Samantala, on the way na si Akari para sunduin si Jiro dahil nais magpasama mag-shapang. Kung kaya, nang makita nito ang binata na nakikipaglambingan ay piniling lumugar at umalis. Sa pagtama ng eraser ay doon na naset ni Shiori ang mood, at sa mahining paraan ay pinalapit ang binata at sinabing ipikit nito ang mga mata. Handa na ang binata sa sure hit effect, subalit inalis lamang ng dalaga ang dumi sa kanyang mukha at umalis. Nanatiling duwag ang pag-ibig nito habang ang isa ay naawa sa sarili sa paghahanap ng minatamis. Naisip nitong kung nagtapat siya noon ay maaaring hindi na nakakausap si Shiori ngayon. Pinutol ni Akari ang muni-muni at nag-alok ng mainit-init na gatas. Siyempre hindi tumanggi si Romantiko, hanggang sa kumustahin siya ni Akari sa progress kay Shiori. Sinabi ng binatang ayos lamang sila, ngunit bistado siya dahil sa malungkot na mukha. Sunod na pukaw ang kanilang atensyon sa magandang tanawin sa kalangitan, at sa di inaasahan ay nag-request si Akari na tawagin siya ni Jiro sa unang pangalan. Matapos ang pinsala ay tumanggi ito, sabay nagpakyut ang isa na bakit umano pag si Shiori ay kaya nito. Sinabi ni Jiro na magkaiba ang dalawa, kaya sinabihang supot ng dalaga. Matapos ito, sinabi ni Akari na kung minsan ay dumaranas siya ng lungkot, subalit kung tatawagan ito ng binata sa unang pangalan sa sandaling iyon ay malaking ginhawa ang dulot.
Mag-practice na nga raw ito kaya ayon at tinawag na nga ng binata. Sinabi nito na bagay sa dalaga ang magandang pangalan, hanggang sa mahiya dahil sa kakornihan. Sa panig ng isa ay nakiliti ito at isa pa umano, sabay pihit na hindi kasi patas kung siya lang ang nasa first name basis. Nagmumukha umanong siya lang ang in love, mga salitang mula sa di maipaliwanag na emosyong yumanig sa kanilang isipan. Palusot ang dalaga na bilang partner sa marriage practical, at kinukumbinsi naman ng binata ang sarili. Sumibat ang dalaga sa hiya, at habang nalilito ito sa nararamdaman ay ayaw tanggapin ng isa na kinilig siya. Kinaumagahan, nabalita ang guro na maraming bagsak sa nakaraang buwan, kung kaya magsasagawa ang mga ito ng special exam. Sa puntong ito ay pagsasamahin ang puntos ng magkapareha, at kung bumagsak ulit ay magkakaroon ng make-up class. Gumapang ang kaba sa binata pagkat ligwak siya sa eskwela. Iniisip nitong lagot siya kay Akari, subalit doon na nagduda na baka parehas lamang ito sa kanya. Ninais ng binata na umuwi ng maaga para mag-review kasama ito, subalit sinabing magha-hangout kasama ang mga kaibigan. Kinumusta ni Jiro ang marka nito sa klase at doon nabisto ang isa pang ligwak sa eskwela. Pinauwi ito ng binata para sa kapakanan ng mga crush, ngunit boy best friends nga raw ang nagimbite kaya mahirap tumanggi. Hindi ba't lalaki rin ang iyong romantiko, halika na aking binibini. Di na nga nakapalag si Romansa hanggang lumipat kina Shiori ang eksena. Tinulungan nito si Mei sa pag-review dahil ligwak rin, na nag-alok ng seminar kung paano makikis si Jiro. Hiyang-hiya ang dalaga habang napareklamo na si Akari sa hirap ng equations. Nabahala ang binata ngunit di siya sumuko at muling kinumbinsi ang dalaga. Pakyot ito na ganado lang si Jiro para kay Shiori, at talagang suko na sa equation. Lumapit ito sa binata at gawin raw nila ang mas nakaka-excite na bagay, kung ano man ang hilingin ng binata ay kanyang pagbibigyan. Inubos ng binata ang lakas para sabihin gusto niyang mag-aral, at nakitang tama ang mga sagot ng dalaga. Dahil dito ay ginanahan si Akari, kaya pagkatapos ay nag-flex muna. Sa isip nito ay isa talaga siyang henyo, habang napagtanto ni Jiro na mas ginaganahan ito kapag pinupuri. Pinasalamatan ng dalaga ang sensei kaya feeling ni Jiro ay siya ang reverse ni Yodo essay sa DXD. Tinanong nito ang binata kung napinsala at nang itanggi ay kinalikot. Naiinis si Akari na mas magaling ito sa eskwela kaya hindi papayag na di makapinsala. Nagpasakop ito sa binata sabay pinaramdam ang pagmamahal, subalit nagpakatatag si Romantiko. Nilunsad ni Romansa ang gumagapang na pagsinta, sabay sabing pwede ka nang sumulyap sa malaking tanawin. Sunod nitong tinanim ang malalaking binhi ng pagmamahal, at nang no damage pa rin ay puinersa ang malambot na pagsinta. Sumuko na si Romantiko kaya napa-take over, habang sinabi ni Akari na sa malakas na pintig ng puso nito ay napinsala na rin kaya siya ang panalo. Ganun pa man, wala nang laman ang puso't isip ng binata kundi pagmamahal, kung kaya natakot na ang dalaga at sinabing hindi pwede. Sinagi ni Romantiko ang buhok nito at napinsala ng husto, kaya inihanda na ni Romansa ang sarili sa matinding digmaan. Matapos ang paasang eksena ay doon na tinuwanan ni Akari si Jiro, at sa isip naman nito ay sayang at hindi nagamit ang sandal pawn. Tinanong nito ang dalaga kung bakit iyon ginawa, at sumagot na napansin nitong pagod ang binata sa pagkaatat makapalit si Shiori, kaya nais mag-relax muna. Sinabi ni Jiro na hindi lang iyon para sa kanya kundi para sa kanila. Lagi na nga lang daw ito ang bumubuhat para maging A-rank, kaya kahit sa pag-aaral man lang ay nais tulungan ng dalaga. Pinagbawalan ni Akari maging cool ang binatang may bulak sa ilong, ngunit ang totoo ay natouch siya ng husto. Ganun pa man, naisip nitong balang araw ay magpapalit rin sila ng kapareha. Ano't ano man ang nararamdaman ay maglalaho, gaya ng amoy ng damit pagkat lahat ng ito ay aktingan lamang. Kung kaya, sa sumunod na umaga ay bumalik ang dalaga sa pagtawag nito kay Jiro sa last name, habang pinapanatili ang naturalise bilang asawa nito sa marriage practical. Napaka-sweet nitong nag-offer na ayusan si Jiro, sunod nag-alok pagsaluhan ng chocolate mula sa kaibigan. Nag-umpisang malito ang binata sa kakaibang kilos nito, kaya napa-research kay Google sa pagtawag ng babae sa last name.
Sunod tinanong nito ang kaibigan kung nag-aaway rin ng kapareha, na umamin naman at madalas umano. Nanatiling malambing sina Jiro at Akari sa text, hanggang mapag-alaman nilang tunay ang chismis na sikat pala si Mei sa kapwa babae. Nireject ni Mei ang manliligaw sa malatisay na paraan, kaya naramdaman ng dalawa kung gaano sila kasupot. Nagmuni-muni-muni ang binata subalit wala siyang maisip na rason, kung bakit muling bumalik si Akari sa pagtawag sa last name. Bigla nitong naisip na baka kailangan tawagin muna ito sa pangalan, at nang akmang magpapalit ay ginulat ng dalaga. Pinagbalita nito na top 8 sila sa exam kung saan dahil sa tuwa ay niyakap ng mahigpit ang binata. Matapos maligo, doon na ginamit ng dalaga ang shampoo sa buhok ni Jiro. Last name basis pa rin ito kaya tila nakaramdam ng lungkot ang binata. Nag-umpisa itong tawagin si Akari sa unang pangalan ng paulit-ulit, kaya doon na tila naging pusa ang dalaga at nagtanong kung ano ang nais ng kanyang Jiro. Nagdulot iyon ng tuwa sa binata kaya tinawag nito ng tinawag si Akari. Tubos ang hiya ng dalaga kaya ginantihan nito si Jiro sa panunukso. Humiga ang dalaga sa braso ng binata, hinawakan ang kamay nito at sinabing tawagin lang ang pangalan, pagkat gusto niya ito at malapit nang matapos ang mga sandali. Samantala, binalaan ni Mei si Shiori na kung hindi pa kikilos ay baka maagawan na ni Akari. Sa palagay nito ay nagkiss na ang dalawa. At maaaring humigit pa doon kung mananatiling duwag ang pag-ibig ng kaibigan. Nag-isip ito ng plano at sa pagka-KO ni Shiori ng tamaan ng bola ay kumilos na kaagad. Hindi nito pinaporma ang supot sa pagreklamo, at agad itong pinapunta sa nurse office kung nasaan si Shiori. Kabado man ang dalaga subalit nag-ayos at saka sinalubong ng ngiti ang kanyang romantiko. Pinasalamatan nito ang binata sa pagbisita, habang napag-alaman ni Jiro na naunahan siya ni Tengen sa pagpunta. Kinongratulate ni Shiori ang mataas na marka ng dalawa, subalit nilinaw ni Jiro na hindi iyon naging madali dahil sa mga away. Sinabi ni Shiori na nais niya ring makaaway si Jiro, at napaisip kung makikita ang galit nitong mukha kung maging kapareha. Pinahayag nito ang insecurity sa pagiging immature, at doon nagtanong si Jiro kung hindi pa sila nag-kiss ni Tengen. Itinanggi ng dalaga, sinabing kahit sa taong mahal niya ay ligwak siyang mag-kiss. Kinunde na ito ni Jiro at sinabing ang unang beses ay matamis, sa anumang uri man ito makamtan. Dahil dito, lakas loob nag-request si Shiori na mag-practice silang dalawa sa tamang paghalik. Tubos ang hiya ng dalaga habang nagtanong si Jiro kung bakit siya. Sinabi ni Shiori na ito lang ang mapagkakatiwalaan, kaya doon na pumayag ang binata. Nagkahiyaan na sila sa tapatan, subalit ligaya yun para sa dalaga. Dito na kumilos si romantiko at matapos hawakan ang braso ng first love ay umanda sa pag-atake. Muling naduwag si romansa, subalit hindi niya napigilan ang kabalyerong gutom sa minatamis. Tila nalunod ang dalaga sa pagsisid kung kaya humingi ng paumanhin ang binata. Pinagbigyan nito ng dalaga, subalit dahil lubos na ang hiya ay pinaalis nito ang binata. Sa panig ni Akari, naghihintay ito sa reply ni Jiro kung saan ninabutan ng kaibigan. Nagbalita itong hindi nakatuloy sa nurse office pagkat may mga halimaw ang naghahasik ng lagim. Nagreply si Jiro sa dalaga, at nang mabasang galing ito sa nurse office ay tila nabahala. Nagresulta ito para mag 7-Eleven siya, kung saan saktong nagtatrabaho si Tisoy. Sikreto nitong pinalakas ang kanyang loob, at sa pag-uwi ay napapaisip kung bakit apektado. Mag-asawa lamang sila ni Jiro sa marriage practical, si Shiori ang first love nito kung kaya labas na siya anuman ang gawin ng mga ito. Sa halip ay dapat maging masaya siya para sa binata, kaya di maintindihan kung bakit nababahala. Sa di inaasahan ay mahimbing na ang tulog nito, at ikinainis ni Akari ang pagiging makalat ng silid sa ilang oras na wala siya. Naalis noon ang lungkot ng dalaga, saka napansing inantay pala siya ng binata. Doon na nag-alab ang silid at habang natatakpan lang ng jacket ang two pies, ay tinabihan nito si Jiro. Tinanong nito ang binata kung talagang nagminatamis at nalulungkot umanong iniwan siya nito sa enlightenment. Pangako nitong i-cheer ang romantic route ni Jiro kung kaya, kahit ngayon lang nakapareha pa siya ay mag-antay muna bago mabanyagan. Sa paggising ng binata ay doon na tumambad ang nakakagigil na tanawin, at sa pagbangon nito ay binati siya ng magandang umaga. Tumalikod ang binata kaya punerse ni Akari ang mainit na pagmamahal,
dahilan para mapatanong si Jiro kung bakit ganon ang ayos. Pinag-ayos nito ang dalaga, ngunit di na umano kailangan dahil ito naman ang nagtanggal. Nang good time si Akari na walang hiya itong limutan ang pagtusok sa kanya ng sandal pa ni Shido, kung kaya pilit inalala ni Jiro ang mga hindi nangyari. Tinanong nito si Akari kung talagang di na siya subalit wag umano itong tanungin at bitiwan siya. Naisip ng binata na basura siya, kung hindi maalala ang kapwa unang beses nilang digmaan. Tinanong ito ng dalaga kung ang kagabi ang unang digmaan nito sa bataan, bagay na inamin naman ng binata. Nakaramdam si Akari ng ginhawa, habang humingi si Jiro ng paumanhin pagkat no XP siya, kaya ito marahil umano ang nagdala. Doon na umamin ang dalaga sa prank kung kaya sinigawan nito ni Jiro sa hiya. Sinabi nitong dismayado talaga siya na no XP pa din, kung kaya kinutusan nito ni Akari. Bumalong ito na hindi yun gagawin pagkat si Shiori ang iniibig nito. Ayaw nitong magilty ang binata sa huli, at nang tanungin ni Jiro sa sinasabi ay sumagot ng nakakainis ka. Nagdulot iyon ng pagkabahala, kung kaya kinahapunan ay inusisa ng kaibigan. No comment lang ito at naglaro, ngunit nakalikot ng mabanggit ang sleeping spell. Sa ibaba ay problemado si Shiori sa gawain, subalit swerteng dinatnan siya ng mga kaibigan ni Akari. Doon na natawag sina Jiro, nagresulta para ma-awkward ito at si Shiori. Samantala, sa simpleng riz ng halimuyak, ay nasimp naman agad ang isa. Mula rito ay naatasan sina Jiro at Shiori na dalhin ang malaking supot, at sa pagpapapalit ng dalagang nahihiya ay halos maubos ang HP ng binata. Nakakalap ng info ang mga Martes kaya mula doon ay nagbalita. Tinanong ni Sachi si Akari sa real score nito kay Jiro, kung saan sa puntong iyon ay hindi na tumanggi ang dalaga sa feelings. Kinumusta ni Natsumi ang ruta nito kay Tengen, at malungkot lamang sinabing masaya na ito kay Shiori kaya sagabal lang siya. Nagpayo ang mga kaibigan na magpakatotoo ito sa sarili, at malay ba raw nito kung gusto rin siya ni Jiro. Sa araw ng festival, pinaayos ni Akari ang mababaw na pagkakabuhol ni Jiro sa tali. Tinawag nitong supot ang binata kaya napareklamo na pwede namang casual lamang ang isuot nito. Kinundi na ito ni Akari, pagkat kailangang maging elegante lalo't makikipagkita kay Tengen. Sinabi ni Jiro na hindi naman magdi-date ang mga ito, subalit sagot ni Akari na hindi pwede mag-relax. Naisip ng binata na lagi itong chilak sa kanya, maging sa oras na ito na kayang baklasin ang tali. Lumiko si Akari kaya lumiko rin sa pinapili ng uri ng style sa sash. Pumili si Jiro subalit rejected na naman. Tinanong ito ng dalaga kung selos ngunit hindi umano, kaya pinainggit ng dalaga na magsasaya sila ni Tengen habang mag-isa itong nanunood ng furry works. Sunod pinaayos ni Akari ang sash para sa finishing touches, at nararamdaman ng binata ang lambot nito. Nainas ang binata na siya lang ang napinsala subalit ang di niya alam ay ganun din ang dalaga. Pagkarating sa venue ay nagkumustahan muna ang magkakaibigan, saka pinagbigay alam ni Sachi na malapit na ang grupo ni Tengen. Pinalakas ng dalawa ang loob ni Akari at sinabing cute ito sa yukata. Napaisip ang dalaga kung maglalaho ang nararamdaman kay Jiro kapag nagtagumpay kay Tengen, saka dumating ang mga kaibigan ni Tisoy. Tinanong ang mga ito ni Natsumi kung bakit wala si Tengen, at agad namang humingi ng tawad. Sinabi ng isa na kinailangan kasi ito sa trabaho kung kaya hindi na nakasama. Humingi ito ng paumanhin subalit plano naman pala ang pangyayari dahil nais pumorma kay Akari. Malas nito pagkat di pinayagan ni Sachi at pinalayas na parang asong gala. Doon na rin sila nagkaiba ng landas. At sa paglalakad ni Akari ay nagtaka na di na siya apektado, kahit wala si Tengen sa kabila ng effort. Natatakot na ito sa mga nararamdaman, lalo't hindi siya gusto ni Tengen o ni Jiro. Sa kabila nito, kinumbinsi niya ang sarili na hindi pwede sumuko pagkat sayang ang mga effort. Balak nitong puntahan si Tengen subalit laking gulat niya nang makita itong kadate si Shiori. Waring pinagsakluban nito ng langit, buti na lamang at may mga kaibigang handa siyang damayan. Habang tila nagkakamabutihan naman ang dalawa ay aktingan lang iyon kay Shiori, pagkat si Jiro pa rin ang nasa isip. Sa panig ng binata ay kumalikot ang isip nito kung ano na ang ganap kina Tengen at Akari. Napatanong ito sa magiging label nila ng dalaga sa sandaling magpalit na sila ng kapareha. Matapos mabuwang ay doon na tumawag si Akari.
Narinig lamang ng binata ang pagyak nito kaya mabilis nag-ayos para sana ay sunduin ito. Sa sandaling tawagin na nito ang kanyang pangalan ng paulit-ulit ay doon na nabahala at tumakbo. Sa pagbukas ng pinto ay dinatnan ang makabagbag damdaming tagpo. Humingi ng tawad ang dalaga sa muling pagpalpak kasabay ng pagpatak ng luha. Hindi nito makayanan ang pagkabigo dahil nasayang ang kanilang mga effort, kung kaya takeover mode na naman si Romantiko para kay Romansa. Mula doon ay magkasama nilang pinanood ang fireworks na sinabayan ng lambinggan. Tinanong ni Akari si Jiro kung cute siya sa yukata at kung ano ang pakiramdam na bihisan ang asawa. Sinabi ni Jiro na mas gusto niyang ribbon ang style nito, kaya nagtanong si Akari kung nagtatampo ito o nagseselos. Sumagot ang binata na hindi niya na alam, kaya mula doon ay hinawakan ng dalaga ang kanyang kamay. Nilagay iyon ni Akari sa kanyang bisig at binigyang permiso ang binata na ilagay ang ribbon na nais. Sandaling natigilan ang binata dahil hindi marunong mag-ayos ng mga ganito gaya ko, kaya tinulungan na siya ni Akari. Sa pagkahulog ng cellphone ay doon na sila nagkaroon ng matamis na sandali, matapos iyong saluhin ng binata. Pinatawag ni Akari ang pangalan kay Jiro upang magbigay lakas, at pinagbigyan naman ito. Muling nag-alab ang mga sandali na pinasundan ng maliwanag na tanawin sa dakong itaas. Sunod pinasalamatan ni Akari ang hindi pag-usise ni Jiro sa dahilan ng kalungkutan. Di iyon alintana ng binata, habang sa isip nito ay pilit na ring binubura kung ano man ang emosyong namamayani sa kanya. Muling nagpasalamat ang dalaga habang nag-iwan si Jiro ng mga linya. Tayo man ay mag-asawang sumumpa sa isa't isa hanggang wakas, subalit wala ng sunod pang taon na tayo ay manunood ng mga pailaw na ito. Mabilis nagtapos ang isang buwan at ngayon ay inihanda ng dalawa ang mga sarili bago makita ang resulta. Sa kasamaang palad ay top 13 lamang sila, kung kaya parehong nadismaya. Dahil dito, hinanda na lamang ni Akari ang sarili para sa isang buwan na kasama ang ikanito ay Darling. Nang maligo ang binata ay nagmuni-muni sandali at muli itong ginulat ng dalaga. Nanginginig ito sa takot habang tinakpan ni Jiro ang kanyang munoy. Nang tanungin ng binata sa dahilan ng pagkatakot ay cute na spider lang naman pala. Nainis ang binata lalo't hubad siya, ngunit wala daw may paki sa katawan nito kaya napinsala ng husto. Nang makapagbihis na ay mahigpit ang yakap ng dalaga, subalit nang tanungin ito kung gaano kalaki ay di hamak na malulunod iyon sa kanyang siopaw. Natuwa ang binata sa kakyutan nito pagkat maging sa pagkape ay nagpasama pa sa kanya. Pinagbawalan siya nitong umalis hanggang di nahuhuli ang gagamba, at muling naminsala gamit ang mas malaking gagamba. Balik-alindog ang dalaga at saka nag-request na samahan ng binata. Magbibihis pala ito kaya pinatakpan ang tenga ng binata, na ngayon ay di na mapigil ang likot ng isipan. Matapos ang dalaga ay sumunod si Jiro, at dahil may masamang aura ay binyantaan ni Akari na wag mag-aano. Nakakaramdam ng lubos na hiya at pagsisisi ang dalaga na nagpasama sa binata, subalit sa kabilang banda ay naisip nitong kay Jiro lang, at di kay Tenjin makakahingi ng ganang pabor. Siniguro nitong malinis ang kamay ng binata, bago lamang tanggapin ang hawak kamay sa pagbalik. Sunod itong humingi ng cream sa binata, subalit sinabing kumuha na lang sa ref. Sumagot itong takot siya sa gagamba at hindi rin pwede magkamay dahil nag-cutics. Tinukso nito ang binata na duwag lang sa indirect kiss, saka sinabing sa kanya lang ang gusto kaya ibigay na ito. Ikinutsara ito ng binata at dahil sa sweet na mga galawan ay nagtaka. Kung kaya tinanong ang dalaga kung anong ganap. Sumagot itong wala sabay nagtanong kung ano ang maaaring nangyari kung nagkita sila sa ibang panahon. Sinabi ni Jiro na magiging strangers lang sila, subalit para kay Akari ay nais makatagpo ang Jiro na hindi asawa sa marriage practical. Doon na nagtanong ang dalaga kung gusto nitong maging tunay na magkasintahan sila, at sa pagkabigla ng binata ay bumawi ng biro lang. Tinitigan ito ng binata at sa pagbawi noon ay napaisip kung ano ang isasagot kung seryoso ang dalaga. Sekretong napaisip rin ang dalaga sa mga posibilidad, sunod na napayakap kay Jiro sa paglitaw ng gagamba. Ubus talbos ang mental might ng binata sa napakalambot na mga pag-atake, hanggang sa malunod sa pagmamahal. Ibinili ito ng binata ng sprayer sa shop ay subalit sinabing di na kailangan, dahil may romantiko namang darating sa kanyang pagtawag. Kinilig si Jiro at pinasundan pa ng good night darling ni Akari,
na maging sa paghiga ay nais alisin ang bakod para yakapin ito. Sa panig ni Shiori, humingi ito ng payo kay Tenjin tungkol sa isa na namang problema ng kaibigan. Aksidenteng nag-kiss nga raw ang mga ito kahit hindi pa magkasintahan kung saan naging awkward ang babae pagkatapos. Hindi nito alam kung may pag-ibig ang lalaki kaya nag-aalalang hindi nagustuhan ang halik. Sa kabila nito ay napagtanto ng babae na iniibig ang lalaki subalit natatakot umamin. Na-shock teen-a-fool si Tenjin at matapos bigyan ni Shiori ng panyo ay sinabing natatakot ito dahil umaasa. Sinabi nitong iperso ng babae ang pag-ibig kung saan tila may hugot rin ito sa love life. Kailangan kumilos na ito bago mahuli ang lahat gaya niya, sabay nagpapalusot para hindi mahalata. Sa sumunod na araw, nagpatulong naman si Mei magpabili ng damit kay Shiori. Pasimple nitong sinabi na piliin ng dalaga kung ano ang babagay sa kanya, subalit alam nating si Mei ay tomboy na may gusto kay Shiori. Dumating ang partner ni Mei, sinabing isasama nito si Tenjin sa karaoke para mag-wall-wall. Simple itong sumuporta na kumain muna ang dalawa sa labas, pagkat bistado ang pag-ibig ni Mei. Sa oras ng wall-wallan ay na-depress itong si lalaki nang mabanggit si Jiro na kapareha ng kanyang akari. Balik sa dalawa, nag-alok si Shiori na matulog sila sa kanyang apartamento kung kaya nahiya si Mei. Nagtanong si Mei kung pwede makita ang picture book ng dalaga, at pagkasambit nito na halos puro sila ni Jiro ang laman noon ay nagselos. Dahil dito, nagpalusot si Mei na may gagawin kasama ang pamilya at umatras sa plano. Samantala kinundi na ng kulang sa aruga si Jiro, at paano umanong ang aksidente ay magre-resulta sa halik. Summer ng araw at siya na lang ang hindi nakakaamoy ng halimuyak, kung kaya siya ay certified team gang na isinumpa ang swerte ni Jiro sa romance. Samantala, habang papauwi si Shiori ay muling naisip ang matamis na sandali, hanggang sa makita ang kakaibang domain expansion na hindi dapat nakita. Gumamit ang binata ng Godspeed para magpaliwanag na aksidente iyon, ngunit maling akala siya pagkat di naman nito nakita at sa papel nakatitig. Sa panig ni Shiori ay naisip naman nitong ang kiss nila ang pinag-uusapan, kung kaya sinabing naiintindihan niya ito. Subalit, nang masambit na si Salamin ay doon na sila nakaalis sa Malabo Highway. Humingi ang mga ito ng tawad sa isa't isa kasabay ng paglimot sa usapan. Napansin ni Jiro na mabigat ang dala ng dalaga kaya tig-isang kamay nila iyong dinala. Naisip ng mga ito na para silang tunay na mag-asawa, sunod nagpasalamat si Shiori sa tulong ng binata. Nang mabanggit ang tungkol sa nurse office ay mabilis humingi ng tawad ang binata, subalit inayawan ng dalaga. Nahihiya nitong sinabi na siya ang nag-request magpaturo at marami ding natutuhan. Nalaman nito ang lasa noon at nagustuhan niya rin, kung kaya nagpasalamat sa karanasan. Muling lumagkit ang sandali. Sunod binigyan ni Salamin ng flyer si Jiro sa cafe na kung saan nagtatrabaho ang kuya nito. Naghahanap ang mga ito ng empleyado para sa 3-day summer job, at kinumpirma ni Salamin na magtatrabaho siya. Sinabi nitong madali ang trabaho kaya sinama na ang binata sa pag-apply. Problemado si Jiro pagkat introvert, ngunit yun din mismo ang dahilan kaya siya dinamay ng mas pa sa introvert. Pinulot ni Shiori ang flyer at may matching wrist pa. Sinabi nitong magtatrabaho rin siya sa cafe kasama si Mei at doon naman nagpapansin ang kulang sa aruga. Kinilig ang dalaga ng mapag-alamang magpa-part-time din si Jiro, saka sunod umalis. Kumalikot na ang binata mula sa pag-aalaga ni Shiori at sa pagsama sa malamig na sandali para magpainit. Sinabi ni Salamin na papirmahan muna kay Akari ang papel, sabay sabing mukhang madali lang naman iyon. Habang wala doon ang binata ay pwede naman magtawag ng kasama ang dalaga. Nilinaw ng binata na hindi ganun ang dalaga kaya barado ang Salamin. Sa pag-uwi ay dinatna ni Jiro na wala si Akari, subalit plano pala iyon dahil pagliko ay tumambad ito sa swimsuit expansion. Tinanong nito si Jiro kung maganda, at ikinapinsala naman ng binata. Sunod pinatalbog ni Romansa ang red at blue kaya na hollow purple si Romantiko. Natuwa ang dalaga na napinsala ito sa simpleng two-piece, subalit sa panig ng binata ay higit pa sa one-piece ang yamang nakikita. Tinanong ni Akari kung masyadong sexy ang two-piece, pagkat may isa pa naman siyang pwedeng isuot.
Tinitigan lang ng binata ang 106 sabay inisip kung siya ang susi sa lakit nito. Tinapik ng dalaga ang mukha nito at sinabihang maginoo pero medyo romantiko. Sinabi ng binata na kulang ito sa tela, kaya ipinakita ng dalaga ang tali ng letter F. Sunod itong pumihit at inakusahan ng Nicole, subalit depensa ng binata na ito ang nagsabing tumitig. Nagtanong si Jiro kung sino ang makakasama nito, at sinabing mas palagay siya kung may mga lalaki lalo't magsusuot ng ganon. Nilinaw ni Akari na magpa-part-time rin siya sa isang cafe, at doon ipinagbalita ni Jiro ang parehong trabaho. Hindi ito inasahan ng dalaga, subalit nang sabihin ni Jiro na kasama rin si Shiori ay doon na lubos na nabahala. Idinaan muna ng dalaga sa tawa, saka tinanong si Jiro kung malulungkot ito pag wala siya. Hindi sumagot ang binata kaya nagakalang dahil naroon ang Shiori nito. Nainas ito kaya umimbabaw at sinabing hindi aalis, kundi sasabihin ng binatang mamimiss siya nito. Nagalit si Jiro sinabing 3 araw lang naman at sa bahay ng mga magulang na magbabakasyon. Tinanong nito ang dalaga kung bakit naiinis, subalit di raw nito alam kaya sabihin ng mamimiss ito. Niyugyug nito ang binata at sumabay ang siopaw, kaya sabi ni Jiro ayaw ko pa malunod. Kekkonshiyo, my honey! Doon na namayani ang lungkot sa dalaga kaya sinabayan iyon ng mainit na yakap ni Jiro. Inamoy ni Akari ang halimuyak para mag-charge umano, at doon ay tila nais nang gamitin ni Jiro ang godlike speed ni Zenitsu. Hai, owari! O kawaii koto. Pinagdamit nito ang dalaga, kung kaya tinanong ni Akari kung pangit ang swimsuit at yung isa ang isusuot. Umamin ang binata sa ganda nito kaya ininis ni Akari na yung isa na lang ang isusuot. Subalit, doon na nag-alok ang dalaga na samahan siya nito paminsan-minsan, pagkat ang swimsuit na isusuot ay kanya lamang. Muli nitong ininis ang binata at kawawa umano dahil sa gaming console matatapos ang bakasyon, saka pinatalbog ang pagmamahal pagkat sisiguruhing liligaya ito sa kanyang piling. Dito na nila nakita na sa parehong cafe magtatrabaho, kung saan mabilis na silang doon ay nagtungo. Matapos ang maikling oryentasyon ni Tengen ay nagtungo na ang madla sa kani-kanilang kwarto. Inalok ni Natsumi ang gang na maglaro ng baraha sa gabi, at nang sumubok magpapansin ni lalaki ay shutdown ang inabot. Matapos isuot ang working outfit ay agad pinaliwanag ng boss ang sistema. Focus si Salamin sa goal na makaamoy ng halimuyak sa tabi-tabi, habang si Jiro ay nais samantalahin ang tsansa na makasama si Shiori. Kumilos na rin ang dalaga at nag-alok na magsama sila sa kusina, na bukas palad naman nitong tinanggap. Samantala, kabady naman ni Akari si Tengen sa accounting, kung kaya pasulyap-sulyap na lang si lalaki. Nireklamuhan ito ng dalawa at nang walang paki ay sinambit lang ang Akari at lumingon na. Pinagselos ito ni Natsumi na kawawa at si Tengen ang kadate ni Akari sa Feb 14. Ganun pa man, confident ito na imposible iyon kaya kinulit ng dalawa sa info. Samantala sinusukat naman ni Mei ang zone defense para atakihin si Shiori. Simple nitong isinama si Jiro sa usapan at kunwari ay nagtuturo magda moves para makalapit sa pinta at pumuntos. Matapos ito ay nagpaubaya muna at may pinakuha sa binata, saka umalis at binitbit si Salamin para magbigay oras. Nagsanay ang dalawa sa tamang paglagay ng cream sa McFloat kung saan nahirapan ang binata. Ayon sa dalaga na ganoon talaga sa unang beses, kaya tinuruan itong dahan-dahanin at maging mahinay. Walang kailangan ipangamba pagkat sa pagdahan-dahan ay matututo. Sige dyan mo at igalaw mo na, ay wag dyan wag mong panggigilan, yan ganyan nga simplehan mo lang. Ngunit subalit nasobrahan si Shiori sa turo kung kaya kumalat ng tuluyan ang cream. Palpak man ngunit nasiyahan silang pareho, sunod pinapunas ni Shiori ang cream. Kabado si Jiro kaya nakiliti ang dalaga, hanggang sa ilunsad nito ang romansa breathing. Habang hawak ang kamay ay titigan umano siya nito, sabay dahan-dahan lumapit at magtatapat. Humingi ng paumanhin ang tentation, well dapat lang ilang beses na ito. Humingi rin ng paumanhin ang dalawa na kapwa nahihiya, at inihanda na lang ang mga sarili sa sunod na tapatan. Sunod lumitaw si Salamin at nilipad ang ating team sa beach. Naramdaman nito kung gaano kasarap mabuhay, habang takaw tingin ang less revealing swimsuit ni Akari.
Doon na napaisip ang binata na kung ganang sa kanya ipinakita ang open domain, ay ibig sabihin ba na boyfriend material siya rito? Pinutol muna ni Shiori ang muni-muni at kasama si Mei ay sabay namin sala. Habang nanatiling ligwak ang pormahan ng dalawa, ay napuna si Salamin sa ipinagbabawal na pagsulyap. Di inaasahang nag-alok si Shiori na pumunta sila sa hotel, ngunit mali dahil nais lang gumawa ng kastilyong buhangin. Eto na nga't sinamantala na ni Salamin ang pagtitig sa magandang tanawin, nagresulta para mahawa ang isa at magpasalamat sa malaking blessing. Sunod pinutol iyon ng dalaga na nag-alok na gumawa ng butas sa ilalim ng kastilyo. Dahan-dahan at mahinay tinungo ng kanilang mga kamay ang malalim na butas, hanggang sa makamplito ang lambing na ikinaselos ni Akari. Nakabawi naman ito ng maatasan bumili kasama ang binata, at mula doon ay sinabing gamitin ang couple discount card dahil mag-asawa sila. Ikinahiya yun ni Jiro sinabing sa marriage practical lang, na dinala pa nito sa bilihan pagkat napagkamalang magkasintahan. Nainis ang dalaga sa maling acting nito, at dapat raw ay sinakop ang braso at sinabing proud ito sa kasintahan. Kinuha ng binata ang order, at nagulat ito pagbalik dahil may pumoporma sa dalaga. Nagtanong ang binata kung kakilala ito ng dalaga, subalit nagkakaamuyan sila sa gusto mangyari. Nagpasimple na ang isa at humawak, kaya kinundi na ni Jiro at ayaw raw iyon ng dalaga. Tinawag ng mga itong supot ang binata kaya ayon at nagromantiko mode. Sinabing asawa niya ang dalaga at siya lang ang pwede umamoy sa halimuyak. Kilig much na si Akari ngunit supot mode na naman si Jiro na humingi ng paumanhin, sa ginawang pagtawag dito bilang asawa. Nagdulot iyon ng inis kay Akari at sinabing wala naman siyang sinabing ayaw. Sa totoo ay humanga ito sa romantikong galawan kaya nakakainis at naging supot na naman. Kung laging araw ganito si Jiro ay tatandang binata, sabay hinawakan ito at magpakalalaki raw muna kung gusto susian ang kanyang laket. Hindi yun makuha ni Jiro ngunit bago pa malaman kung aling susi ay pinagtulakan na siya ng isa pagkat nahihiya. Sunod na ligo ang girl powers kung saan hati sa dalawa ang grupo. Sa panig ng Team Akari, pinaalala ng mga kaibigan nito kung paano magreklamo kay Jiro dati. Sinabi ng dalaga na supot pa kasi ito dati at gets naman iyon ni Shiori. Nagtanong ang dalawa kung naging mahinahon ang binata, pagkat kung hindi ay walang ligaya. Gaya ng ikasangdaang ex umano nito na pinagsasabihan muna kung kailan mag-double dribble. Lumapit na si Mei at nagtanong sa mga ito kung ayos lang na naririnig ang offense strategy. Sumagot si Natsumi ng oo at nagsama na ang Team Akari at Team Shiori sa mainit na tab. Nag-usap-usap ang mga supporters kung paano mag-opensa sa malamig na sandali, kaya nabigyang liwanag ang magkatunggali. Sinabi ni Shiori na wala siyang ideya sa mga kalikot na usapin, ngunit ayos lang daw yun sabi ni Akari. Kaunti nga rin daw ang kanyang kaalaman pagdating sa bagay na yun, kaya sabay na pangiti ang mga ito. Nagpalakihan na ng pagmamahal, sabay na isip ng dalawa na ayos lang kung si Jiro ang magsusi sa laket. Pagkalabas ay mauunang umatake si Akari, matapos makita si Jiro na may sunog sa hot bath. Pinaupo nito ang binata at nilagyan ng lotion ng sunog, kung saan gusto agad umalis ng binata. Sinabi nitong baka mapagkamalan subalit relax lang ang dalaga. Napagtanto nito na walang kiliti si Jiro sa leeg at sinabi ng binata na wala siyang kiliti. Dito na siya hinuli ng dalaga, kaya pinatigil ito dahil ayaw makita ng iba. Dahil dito, niyakap siya ni Akari ng mahigpit at sinabing kulang sila sa lambing at hindi sanay na dumistansya. Waring pusa ang dalaga sa sweetness, kung kaya lubha ang takot ni Jiro sa muntik na pagkahuli. Mabilis nagpalusot si Akari na nagpabili lang ng inumin at nagpalibre na din ang isa. Tinanong ni Jiro si Akari kung anong gusto gamit ang huling pangalan, kaya tumalim ang pagkakatitig. Ano pa nga ba't habang kabado ang binata sa pag-alis nito ay nagmensahe na ang dalaga. Sa 10 minuto ay pumunta ito sa shop at lagot pagtumanggi. Ilang sandali pa, napansin ng madlan na wala ang dalawa kung saan nagda-moves naman si Mei. Sa dakol ng dalawa ay nalubos ang inis ni Akari sa binata, pagkat may gana itong mag-sorry kahit di alam ang kasalanan. Biglang alab ito at tinanggal ang takip upang ipakita ang alindog. Suot nito ang sexy outfit para tuparin ang pangakong libreng oras ng silang dalawa lamang. Pinuna nito ang pag-iwas ng binata pagkat nagmumukhang siya lang ang excited,
na siyang rason kung bakit siya naiinis. Nalilito ang binata sa pahiwatig na selos ito subalit lumiko na lang. Nagtanong ang dalaga kung ayaw nito sa kanya kaya umiiwas, subalit nilinaw ni Jiro na ayaw lamang itong mapahiya sa pagsama sa tulad niya. Sinabi ng dalaga na desisyon niya kung kanino sasama, subalit sadyang ayaw ng binata na masaktan ito ng dahil sa kanya. Sinabi nitong hindi naman talaga sila magkasintahan, kaya doon na kinaladkad ni Akari. Gusto nitong titigan siya ng binata gaya sa marriage practical, kaya sige at tumitig lang sa kanyang malaking pagmamahal. Bistado nitong mahina ang binata sa pagsintang sumasabog, na ngayon ay nagpumilit na di malunod. Pinakalma muna ito ni Jiro sa kasinabi ng dalaga na ayaw nito ang mga pag-iwas ng binata. Yung pagtawag sa kanya sa last name, lalo na pag nakikipaglambingan ito sa iba. Patakang nagtanong ang binata sa ibig sabihin nito, isang tanong na di rin maintindihan ng dalaga. Dito na nilinaw ng binata na ang mga sinabi nito ay nagmumula sa isang selos na kasintahan. Nahiya ang dalaga at itinanggi, sinabing galit ito dahil tinetrete siya ni Jiro bilang estranghero. Na-feel ng binata na feeling siya, kaya simpleng siniguro na lang natatawagan ang dalaga sa first name. Sunod nilang narinig sina Shiori kaya bago pa mahuli sa akto ay nagtago. Best battle na ito pagkat umupo sina Shiori sa tabi, at napakasikip ng pinaglalabanan ni na romantiko at romansa. Sandaling napaisip ang dalaga, kung bakit sa kabila ng pasabog ay hindi pa rin espesyal sa binata. Naisip nitong masayahin siya sa Tenjin route, subalit ngayong nasa Jiro route na ay kabado. Sa bawat sandali na nagiging special sa kanya ang binata ay natatakot na iiwan siya nito. Hindi nito maintindihan kung bakit nahulog sa may ibang mahal habang kinumusta ng binata. Sinabi ni Jiro na konting tiis na lang, ngunit tila ayaw itong makaalis ng dalaga. Narinig ito ni Mei kaya laking pasalamat nila nang hindi sila nakita. Sa hudyat ng pag-alis ay sandaling nakaramdam ng ginhawa, subalit sa pagtulo ng pawis ng binata sa siopaw ay sinapok ng dalaga. Natakot na si Shiori kaya tuluyang umalis, habang pinuna ni Akari ang umano sulyap ni Jiro na medyo romantiko. Depensa nito na ang dalaga ang may sabi na tumitig, ngunit kanina umano yun kaya limutin na nito. Ubus pasensya na ang binata sa isip na pinaglalaroan siya, kaya hindi aalis kung hindi sabihin ni Akari na seryoso ang mga ginawa. Di na ito nakapalag kaya nahihiyaman na ibinaba ang depensa, para titigan ni Jiro hanggang gusto. Napinsala ng husto ang binata at kasabay noon ay ang pag-awaken ng Monoy. Pinabangon ng dalaga ang binata at tinanong ito na kung ang pagtitig kanina ang dahilan. Bumagsak lamang ito at tila aatake, kung kaya sinabi ng dalaga na wag at may tamang lugar sa digmaan. Ganun pa man heat stroke na pala ito. Subalit buti na lang at di malala. Humingi ng paumanhin si Jiro sa problemang dulot sa dalaga, ngunit wala naman raw itong kasalanan. Sa kabila nito, pinuna ng dalaga si Jiro sa pagiging agresibo pagkat lagi naman itong pinagbibigyan kung gusto tumingin. Imbes na yun lang ang titigan ay nais nitong makita pa ng binata ang ibang parte ng katauhan. Nais rin itong kilalanin pa si Jiro lalo't 4 na buwan ng magkasama, na sa kanyang palagay ay masayang bagay. Kinaumagahan, nagsalubong sina Jiro at Shiori at nagandahan ang binata sa pajama outfit nito. Nais tanungin ng dalaga ang binata kung bakit late itong bumalik, subalit nanatiling duwag pa rin. Dinatna ni Jiro si Akari sa CR, at habang nagsisipilyo ay napansin ng dalaga na marami itong iniisip. Ano pa nga ba't pinaramdam nito ang pagmamahal, at kung dahil raw ba iyon sa nangyari kagabi? Napinsala ng husto ang binata habang napansin nitong tila mas naging sweet si Akari. Ipinagpasalamat nitong hindi sila naging awkward, at planong umunlad bilang tunay na lalaki. Habang naghuhugas ay napag-usapan nila ni Shiori ang test of courage, kung saan takot na takot ang dalaga. Nabanggit ni Shiori ang mga kalaskas kagabi, kaya kinabahan si Jiro. Sinabi nitong maganda sana kung sila ang magkapareha, at paprotektahan ito anuman ang mangyari. Dito nadulas si Shiori na yun ang side ng binata na kanyang iniibig, kaya bago mabisto ay muling nagpalusot.
Umalis itong bigla at iniwang nagtataka ang binata. Lumitaw si Salamin para mambueset at nilinaw na hindi siya gusto ni Shiori at feeling lang ito. Nag-alok ito ng tulong para makapareha ni Jiro si Shiori, pagkat may kuyang backer na pwedeng doktorin ang pagpapares. Nagbunutan na ang mga dalaga at madaling umayon ang plano ni Salamin. Mabilis binigay ng partner in crime ang nabunot ng target kaya natuwa si Salamin. Tila wala naman ritong tiwala si May kung kaya nagusisa, sinabing pwede naman lagyan ng marka ang dalawang papel sa box at sadyang ipabunot sa dalawa. Pinaliwanag ni Salamin na maaring ayos lang iyon kay Jiro, subalit hindi kay Shiori. Sinabi nitong kahit papano ay nais niyang isipin ng dalaga na coincidence ang nangyari. At ayaw ma-depress si Jiro kung hindi ito bumunot. Matapos ang papuri ay lumabas ang kulay ni May, pagkat umaasa na basti din ni Jiro si Shiori para sa kanya mapunta. Gayon din si Salamin dahil kinausap pala ni Jiro na idamay si Akari at Tengen sa pagpapares. Pasalamat iyon ng binata kay Akari dahil sa ito ang rason kung bakit umunlad bilang lalaki. Gusto nitong sabay mag-succeed ang love life nila, kung kaya na-touch si Salamin sa kadakilaan nito. Matapos malantad ang kanikanyang pares, ay nagtungo na ang madla para sa pagsubok. Unang napasigaw si Akari sa takot kaya hinawakan ni Tengen ang kamay nito. Doon ay napagtanto ni Akari na mas mainit kay Jiro kaya pilit iyong nilimutan. Napagtanto ng dalaga na nahulog ang cellphone kaya nahuli ang mga itong dumating. Kinumusta ni Salamin si Jiro sa biyahe at sinabing maayos lamang. Nag-alala na ang kaibigan ni Akari kaya nais tumawag ni lalaki, subalit pinigil ito ng dalawa sa isip na nagkakamabutihan ito at si Tengen kung saan. Nakaramdam ng pagkairita si Jiro ngunit di alam kung bakit. Nagsimulang umulan at napatawag si Tengen sa kuya ng Salamin. Sinabi nitong naghiwalay sila ni Akari matapos hanapin ang cellphone, kung saan siniguro ng kuya ni Salamin na ligtas ang lugar kaya bumalik na at ito ang maghahanap. Hinawakan ni Shiori ang kamay ng binata para umuwi ng sabay, subalit sinabi ng binata na hahanapin si Akari. Habang naghahanap ay nahirapan naman ang dalaga na makabalik, at napaupo na lang sa isang tabi para muling sisihin ang sarili. Nag-akala itong si Jiro ang dumating ngunit si Tengen pala, sa dako naman ng binata ay nakita ang cellphone ng dalaga. Nagpahinga saglit ang dalawa sa isang outpost kung saan humingi ng paumanhin si Akari sa problemang dulot. Di yun alintana ni Tengen at sa halip ay humingi ng paumanhin na hindi umano siya si Jiro. Bistado ang dalaga subalit pilit pa ring itinanggi na wala siyang nararamdaman. Nang magtatapat na sana si Akari ay doon naman inabutan ni Shiori si Jiro. Pinagbalita nitong nahanap na ni Tengen si Akari mula sa tawag at doon tila nadismaya ang binata. Ang mga ito naman ang nagpahinga sa isang dako, kung saan tinawag ni Jiro ang sarili na loser dahil nag-alala lang sa wala. Kinundi na yun ni Shiori at sa totoo raw ay mas naging cool ito simula ng marriage practical. Nagseselos siya kay Akari dahil may mga side ng binata ang alam nito ngunit di niya alam. Tingin ni Jiro ay siya pa rin ang tutoy dati, subalit nagpahayag ng interes si Shiori kung paano ito umaktong asawa. Sinabi ng binata na aktingan lang ang marriage practical, at doon nakita ni Shiori ang side ng binata na di pa nakikita. Kinumusta ng binata ang relasyon nito kay Tengen, at kung matapos raw ba ang halik sa nakaraan ay nag-kiss na rin ang mga ito. Sinabi ng dalaga na walang ganon at kay Jiro lang, ang halik na natanggap. Tinanong nito si Jiro kung gayon din subalit tila alam na ang sagot, kaya nais na sanang bumalik. Pinigilan ito ng binata kaya doon na napayakap si Shiori at sinabing talagang nalulungkot siya. Ngayong matanda na sila ay di na sapat ang pinagsamahan para mapanatili ang binata sa kanyang tabi. Kaya, kung talagang pretend na asawa lang rito si Akari ay ipakita sa kanya ang side na hindi ipapakita sa karibal sabay halik. Balik sa dalawa, inunahan ni Tengen si Akari na nalulungkot umano, dahil tila ipinakilala na ng nakababatang kapatid ang boyfriend. Naisip ni Akari na nais siyang bastidin ni Tengen subalit hindi sumuko, dahil nangako kay Jiro na magiging A-rank at magsasucess sa mga love route. Tinanong nito si Tengen kung mawawala ang sister vibe sa kanya, kung sakaling maging asawa sa marriage practical. Ganun pa man, epic reveal ni Tisoy na alam na nito ang pag-ibig ni Akari noon pa kaya gulat ito. Nagpasalamat si Tengen na mahal siya nito subalit may iba na umanong iniibig.
Humula si Akari na si Shiori subalit tumawa lang si Tengen, epic reveal na naman ito na isa yung one-sided na pag-ibig at mananatiling ganun na lang. Alam nito ang sakit na idudulot sa dalaga, kaya laking ginhawa ng marinig ang tungkol sa Jiro nito. Sinabi ni Akari na in love rin ito sa iba sunod tinanong ni Tengen kung may kasintahan. Sumagot itong wala at doon na sinabi ni Tengen na may tsansa pa ito. Kulang sa confident ang dalaga kaya naman pinalakas ni Tengen ang kanyang loob, at humiling na mag-success ito sa love life hindi gaya niya. Muling humingi ng paumanhin si Tisoy, subalit baliktad kay Akari na ipinagpasalamat ang mga sandaling nais pa itong mapasagot. Masaya ang mga araw na iyon kaya huwag umano itong humingi ng tawad. Sa pag-iyak ay sinabing mahal talaga kita na ginantihan ng ngiti ni Tisoy, bagay na pinagpasalamat ni Akari na nahulog rito. Nagbitiw sila ng good luck sa love route at sandaling naging magkuya na nga ang dalawa. Samantala, alam ni Tengen na may iniibig din si Shiori at humiling na maging masaya itong pareho. Fast cut ang anime at napunta na si Akari sa shrine para humingi ng tulong sa may kapal. Tila naging patas kasi ang laban, dahil namarte sina Jiro at Shiori sa ginawang matamisan. Sa panig ni Shiori, binalik-balikan nito ang matamis na sandali para lamang mahiya sa sobrang kilig. Sa kabila nito sigurado siyang si Akari ang una sa kiss, na kung saan dahil asawa ito ni Jiro sa practical ay napaisip kung ibig sabihin ay kabit siya. Samantala, nakiss na rin ng Shiori ang Jiro sa laro kaya napapaisip ang binata. Hindi nito maintindihan kung bakit hinalikan ng dalaga kung magsusorry pagkatapos. Umaasa sana itong magiging kasintahan na si Shiori, yun lang at umatras pa sa huli. Nais nitong matumbukan ang ibig sabihin ng pangyayari subalit tumakas din. Bibili lang sana ito ng manga, ngunit naging special nang muling magkita ni Shiori. Kapwa man nahihiya subalit pilit ng pinaikot ang usapan. Nabanggit ni Shiori ang nakababatang kapatid na nais makita ang binata, at ipinagtaka nito kung bakit pa siya naaalala. Sinabi ni Shiori na lagi itong nakikwento at habang loading ay binigay ang huling copy ng manga. Pinili ng binata na iuwi iyon ni Shiori, nagresulta para muling kiligin ang dalaga. Nagalak si Jiro na hindi sila awkward hanggang muling mastak magkasama dahil walang payong sa ulan. Hindi na malaman ng binata kung ano ang sasabihin, nang saktong magmungkahi si Shiori na sumaglit muna ito sa kanyang apartamento. Wala siyang ipaghahain subalit sana umano ay may oras ito. Siyempre tinanggap iyon ni Jiro, kung saan pagkarating ay pinaghintay muna ni Shiori para makapaghanda. Habang kabado na ay doon lumitaw ang dalaga, na sinabing pumasok ka na mahal kong asawa. Hindi alam ng binata kung saan papasok, ay sorry wala iyon sa kwento. Nagpalingga-lingga ang binata at matapos maipaghanda ang mainit-init na kape ay nagtanong ang dalaga kung pwede makitabi. Pinagbigyan ng binata at sa pag-upo nito ay sinabing napakabango ng kape at kung good quality daw. Nahiya ang dalaga sa maling akala sunod na tahimik bigla ang silid. Simpleng pasulyap-sulyap ang binata at selensyong sumisigaw ang kasiyahan. Pinuri nito ang suot ng dalaga, maputing balat, bango na amoy rosas, malaking pagmamahal at mapungay na mata. Nahuli siya ng dalaga kaya tinanong ito kung ano ang binabasa. Hello summer goodbye raw kaya ewan kung tama ang duda ko. Muling umalis ang dalaga at maling akala na naman na ayaw sa kanya ng binata, at di lang masabi na gustong umalis. Kapwa naisip ng mga ito na hate ang isa't isa, lalo na si Jiro na sa isip ay dahil hindi siya umaaktong lalaki matapos halik eksena. Naisip nitong pag-usapan nila iyon ni Shiori, nang biglang buksan nito ang pintuan. Lumabas sila sa veranda para makita ang dalawang bahaghari na mistulang magkasintahan. Sunod silang nag-selfie kung saan nais magpa-share it ni Jiro, at nang kukumprontahin na si Shiori ay pinakita naman ang group pic sa summer. Doon ay si Akari na lamang ang bukod tangi, kaya nilimutan ni Jiro ang komprontasyon. Habang masaya silang magkasama sa ilalim ng makulay na sandali, napaisip na si Jiro kung ano ang friendship, ang pag-ibig at paano ito nagsisimula. Muling dinalaw ng sarili si Jiro sa hindi pagkumpronte kay Shiori, hanggang makatanggap ng spam message. Mula iyon kay Akari na buryong na mag-isa sa bakasyon. Nakaramdam ng kaba ang dalaga, sa rasong nag-send ng mensahe at nais makipag-date sa binata. Nalito di taranta si romantiko at kinumbinsi ang sarili na para sa performance lang iyon.
Gaya lang ng dati pagkat kung seryoso ay wala kasing damit pang date. As usual ay ligwak ang pormahan nito, kung saan ang uuwi na sana ay doon na dumating ang late na Akari. Nag-ayos ito at naiwan ang CP kakamadali kaya nagtanong kung galit ang binata. Sumagot itong hindi umaasang may Akaring darating. Boss mode ang dalaga, sinabing nag-effort na siya at may isang salita. Cute ba ang iyong romansa, ngunit walang sagot ang romantiko. Nainis ang dalaga kaya sinabi ng binata na sadyang nakakasilaw ang Nirvana of Light mula sa Kerba, pero siguradong cute ito. My honey! Natuwa ang dalaga pagkat first time bumili ng mas less revealing na damit, na para talaga sumakto sa taste ng binata. Biglang dinakot nito ang binata at doon ay nag-shopping. Di pa rin makuha ni Jiro ang pag-ibig ng dalaga hanggang sa mapunta sa cafe. Iyon ang cafe sa TV na pinanood nila at naalala ng binata, kung kaya natuwa si Akari. Tinikman ng binata ang isang Choco McFloat na medyo bitter umano, kung saan nag-request si Akari na sumipsip. Matapos matikman ay nanggalikot na naman at sinabing sobrang alat noon. Napaka-relax ng kilos ng dalaga kaya napaisip si Jiro sa kakaibang pagbabago. Sunod silang nagpunta sa Neko Shop, at doon nakita ni Jiro ang ngiting Akari na tunay at hindi para sa performance. Habang naglalambing sila, ay sobrang swerte nitong si Muning. Matapos makakuha ng plushie sa arcade ay doon na rin nagtapos ang kanilang date, kung saan pinakita ni Akari ang litrato sa Neko Shop. Nasambit ni Jiro na kawangis iyon ng isang pamilya, kaya napukaw ang atensyon ni Akari. Muling nagpalusot ang binata subalit sa puntong yun, ay di na panunokso kundi matamis na ngiti ang sagot ng dalaga. Bago lumabas ay nabanggit ng dalaga ang paghihiwalay ng landas pag-uwi, na sa tingin nito ay ganun din pagtapos na ang marriage practical. Sandaling naisip ni Akari na nalimutan bumili ng charm, at sa pagtakbo nila patungo sa shrine ay natagpuan si Shiori. Nagkumustahan muna ang mga ito at sa ilang sandali lamang ay nabanggit ni Akari ang pagpunta sa shrine. Pinaalala ni Shiori ang panahong una silang nagkita ni Akari sa parehong shrine, kung saan nagpunta doon para humiling na bigyang swerte sa makakapares sa marriage practical. Noon ay nauna si Akari, kaya tila nagkaamuyan na ang magkaribal sa nais mangyari. Binigay ng mga ito ang bag kay Jiro pagkat magpapaligsahan sa bilis. Nag-umpisa na sila at makikitang tinahak ang kani-kanyang daan hanggang sa muling magtagpo ang mga landas. Nagkaroon ng maraming flexing subalit sa huli ay patas ang naging labanan. Matapos purihin ang isa't isa ay nakita ang isang matanda, na ang kapareha ay may pangalang Jiro. Napangiti ang dalawa, sabay dumating ang Jiro ng kanilang buhay. Sabay-sabay silang tahimik na nanalangin at humiling, at sa pag-uwi ay makikita ang Jiro sa laro na kasama ang Akari at Shiori para sa bagong adventure. Mas sweet na ang aktingan ni Jiro at Akari sa marriage practical, saka banitin tayo sa cliffhanger kung saan A-rank na ang mga ito. Ibahagi nyo sa ibaba kung aling bahagi ang pinaka-romantiko, at pa-like and share na rin. Hanggang sa muli mga romantiko at romansa.